Tanghali na, almost tanghali na mga kapartner dahil kalagitnaan niya ng sikat ng araw, medyo mainit dito pero tuloy-tuloy pa rin ang saya ng ating pamamahagi ng ating relief goods. At ngayon nga going to third batch na tayo ng ating pamamahagi ng ating sako-sakong bigas, balde-balde ng grocery items at galon ng tubig at may mga food packs din tayo para sa kanila. At ngayon nga ay papasalamat tayo dahil pinaunlakan din tayo ni Ma'am Hilda, ang faculty president ng gumuhong paaralan dito sa Calanan Elementary School. At dito niya nga rin ibabahagi sa inyo kung gaano ka-importante para sa kanila yung ating ginagawang relief operations para sa kanila. Ma'am Hilda, kasama niyo po si Sir Admar and Sir Jade. Ano po ang masasabi ninyo sa ginagawa nating relief operation dito po sa inyong lugar? Napakahalaga po, sir, at marami ng biyaya ang dumating sa amin. Itong binigay ninyong mga bigas at saka yung isang balding mga groceries at saka tubig, napakahalaga yan sa amin. Marami ng mga taong tumutulong sa amin pero unti-unti lang, kaunti lang yung mga yung aming na ang aming nadawat, no, kaunti lang. Pero ngayon sus grabe gid kay tanan dili ni kadaog sa among nadawat, no, nya tropod sa SMNI. Magpasalamat mig dako sa mga sponsor kay katong gi-air ninyo, katong last ninyo nga gi-air, daghan ang naka-review. Nanay ning message nako gahapon nga muhatag sila og duha ka printer through GCash. Gipangayuan ako GCash number. So daghan gi kayong salamat kay through ninyo pinaagi sa inyo ha. Makadawat mig mga ayuda, daghan na kayong PM nako nga kanang unsay kinahanglanon sa eskwelahan. So kami lahat ng mga guro dito ay nagpapasalamat sa inyo kay kayo ang daan kung bakit kami may maraming natatanggap. So yung principal namin ay lubos na nagpapasalamat din dahil sa inyo. Maraming nakakita sa inyong balita na yung nasa abroad, yung mga OFW nag-message na sa amin kung ilan ba yung mga kailangan naming printer at saka yung laptop. So maraming salamat SMNI Foundation sa inyong tulong at sa pag-broadcast ninyo dahil napadali ang mga kagamitan na aming yung kakailanganin namin sa paaralan. Sa darating na araw, baka may mag-message pa sa amin dahil yung mga hindi namin kilala kahapon nag-message si Elena Astrop, taga ibang bansa siya. Natutulong siya sa amin. So marami pa. Sabi niya na pa siya sa doon sa mga Pilipino sa ibang bansa para makatulong dito sa Calanan Elementary School. Dahil yung lahat naming mga gusali ay nasisira. Wala nang natira. At yung mga kagamitan namin, printer, laptop, yun, nabagsak yun sa hindi na magagamit. Meron ding nag-message sa amin yung foundation, isang foundation na magbigay sila ng portable classroom. Yan, partner. So yun, maraming blessing ang natatanggap namin. Mula nang i-air ninyo yung aming paaralan. So kami ay lubos na magpapasalamat, sir, sa inyong pag-broadcast sa aming paaralan. At yung mga nag-aaral dito noon na nagtatrabaho na doon sa ibang bansa, yun, nagme-message din sa amin.
Yes, yan mga kapartner. Kaya lubos puso nagpapasalamat si Ma'am Hilda. Additional question mga kapartner. Ayan, Franco, first time ni Ma'am Hilda. Si Ma'am Hilda ay isang guro, tama ba? Diyan sa paaralan. At first time ba sila... Yes, faculty principal partner. Yes, oo. At ngayon lang sila nakatanggap nitong ganito, sako-sakong bigas, balde-balde. So far, Oo. ano pong masasabi ninyo, Ma'am Hilda, na kaya bang, kung ganito ang ipamimigay ng siguro maraming may mga politiko bang nakabisita na dyan na nagbibigay din ng ganyan pong tulong? Dahil alam po ninyo ang SMNA Foundation, hindi naman po siya government organization, pero mas maganda bang ganito rin dapat ang ipamigay ng mga politiko, considering dami pala nating pera? Oo. So, yung mga sa munisipyo naman ay hindi ganito ang ibinigay sa inyo. Sus, lubos-lubos, napakaraming blessing. Yung isang sakong bigas, yung sa munisipyo ay 5 kilo lang. Pero Ma'am Hilda, sa ngayon ba... So, yes, oo. sa ngayon ba yung mga walang pasok at wala pang abiso mula sa LGU ninyo kung saan po pwedeng mag-aral o papasok yung mga mag-aaral. Kumbaga, ngayon ay pansamantala munang sinuspende itong pasok po ng klase ng mga mag-aaral po dyan sa inyong lugar. Oo, sa October 14, sabi ng principal namin yung NGO na magbigay ng portable classroom, i-deliver yun. So, pag meron na pong printer na kami magagamit, dahil yung mga blackboard, yung mga whiteboard namin ay nasisira. So, wala kaming magagamit. Maghintay kami pag may magbigay ng printer at saka yung laptop. Opo. Kasi doon kami magklase sa yung portable classroom. Ayan. Alright, at marami po So, sa bigay yun ng mga NGO. Opo. Maraming salamat po. Ayan, Ma'am Hilda, dahil nakaabot po ngayon yung tulong po ng SMNA Foundation Incorporated. At the same time, ay naipaabot din po ninyo yung iba pang mga concern dyan po sa inyong mga lugar sa ating mga kababayan. Marami po sa ating mga kababayan ngayon nanunood at alam po nila kung gaano po kahirap ang sitwasyon ninyo sa ngayon. Maraming salamat po sa SMNI Foundation at sa mga sponsors. Iba kasi pag hindi politiko ang magbigay. Marami sako-sakong bigas ang ibibigay. Opo. Opo, Ma'am Hilda, partner Franco, may singit ko lang yung tanong. Kamusta po yung mga bata, ma'am, na under po ng inyo pong paaralan sa kasalukuyan? Alam natin na mga ilang araw na rin, mga mahigit 1 linggo na po, na wala rin po kayo sigurong pasok. Ano naman po yung, yung natatanggap nyo po ng mga reports? Siyempre, magtatanong din yan at sa paanong pamamaraan din po nakikita ninyo para makakope up din itong mga kabataan na ito mula dito sa trauma dala ng lindol po, ma'am. Okay, yung mga parents ay nagme-message kung kailan kami magbibigay ng module. So, nagre-reply kami na sana mayroon ng mga printer for next week para maibigay na namin yung module nila. Pero, kung mayroon ng portable classroom, sabi ng principal, mag-face-to-face na kami. Opo. So, totally yung inyo pong gusali, paaralan ay hindi na talaga magagamit po, ma'am? Kumbaga, condemn na po ba siya as per LGU? Pagtatayuan ba kayo ng bago? Oo, yung 3 palapag hindi na magagamit, sabi ng yung municipal engineer saka yung division engineer. Nandito kahapon, sabi nila hindi na magagamit. Opo. Yung mga rooms na maaari pang
maaari bang kukumpunihin. So, yun, maghintay pa kami. Ilan pang buwan ay walang budget. Opo. Siguro ma'am, bilang panghuli, nasa inyo po yung pagkakataon. Marami pong mga nanonood at nakikinig po sa atin. Ano po yung mga immediate needs? Lalo na po dyan sa paaralan, kung saan po kayo namumuno din, sa mga pangangailangan ng mga bata. Nasa inyo po yung pagkakataon, ma'am. Okay. Sa mga nanonood namin ngayon, as faculty president sa Kalanan Elementary School, kami ay lubos na nanghihingi ng tulong para sa aming mga kagamitan dito sa paaralan, lalo na sa yung printer, yung laptop, at yung additional portable classroom. So yung may malambot na puso at mayroong more blessings, share ninyo yan. Kaya kami ay magpasalamat sa inyo, ang Diyos na ang kuan sa inyo, mag-reward. Dahil hindi kami dili may kabaos, no, pero ang Ginoo nay mobaw sa inyong kaayo, sa inyong paghatag, bisan sa ginagmay lamang matigom na siya, makapalit na gyud mi ana o gamiton sa mga bata. Labi na gyud ang printer, kay tanan jud namong printer in town na buak. So next week og nanay mga portable namong classroom. Ang amo jong need kay unsaman wala mi kanang tani board, walay ang whiteboard nga buak. So need jud mi aron maka-print mis activity sheets nga ihatag sa mga bata. Okay, yun lang, no. Sana mayroong magbigay sa amin. Kayon si Ma'am Elena Astrop, taga ibang bansa. Yon, nag-PM na yon. At madagdagan, mapunan paunta ang among kanang among printer. Kay ning saad to siya nga duha ka printer iyang ihatag. Onya, kuan mami dire, 7 mi ka klase, kinder to 6, no? So, maayo unta, mahalaga pag isang guro, isang printer. Dahil apan mapadali ang ng activity sheets ng mga bata. Para hindi maantala, no, na matagal yung pagklase namin. Dahil yung mga bata, kawawa naman yung mga bata. Okay, Franco. Ayan mga kapartner, ang ating hinihiling lang ng ating mga guro dito sa Kalanan Elementary School. Kapartner Jade, kapartner Admar. Ayan. Maraming salamat, Franco Baranta, at maraming salamat din kay Ma'am Hilda. At ingat kayo lagi po dyan, Ma'am Hilda, at sa lahat ng ating mga kababayan dyan po sa Tabogon, Cebu.